Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nagulat si Beck nang makita ang lumitaw na screen, at nagsalita ang sistema, emergency mission. Malubha ang nutritional imbalance mo. Kumain ng isang 4 red star na putahe sa loob ng isang linggo. Gantimpala, magiging posible ang paggamit ng inventory. Bahagyang nalito si Beck sa nakita niya. Paulit-ulit niyang tinitigan ang screen at tinanong si Kuz kung anong klaseng kalokohan iyon. Sinabi ni Kuzos na alam na niya kung ano ang ibig sabihin yun, at inihalin tulad ito sa isang Bicor na pumupunit at kumakain ng damo. Nagtanong si Beck kung ano ang Bicorn. Nagsimula sanang magpaliwanag si Kuz, pero pinutol siya ni Beck at sinabing gusto muna niyang mag-isip. Sa isip ni Beck, kung emergency mission iyon, siguradong mission iyon para sa mga mandirigma, at ang mga mandirigma lang ang may ganitong mga gawain. Ang mga adventurer daw ay nahahati sa dalawang uri, ang mga pinili at ang mga hindi. Napaisip si Beck kung, kahit hindi niya alam, napili ba siya ng isang Diyos. Sinubukan niyang pag-isipan pa, pero wala siyang makuhang malinaw na sagot. Tinawag niya si Kuz at sinabing may itatanong siya. Natuwa si Kuz at sinabing mukhang mahalagang tanong iyon, kaya kailangan daw niya ng kapalit na dog gum. Nakangiti, sinabi niya na 3 tansong barya lang ay sapat na. Tinanong ni Beck kung ano ang kaibahan ng mga pinili at ng mga hindi pinili. Sagot ni Kuzos, ang pinakahalatang pagkakaiba ay ang mga misyon, dahil mas madali raw ang progreso ng mga pinili at tumatanggap sila ng mga gantimpala mula sa mga Diyos, pati na ng napakalalaking bentahe. Sinabi ni Beck na ang gusto niyang malaman ay ang pamantayan ng pagkakaiba ng dalawang uri ng tao. Sagot ni Kuz na simple lang iyon. Ipinaliwanag niya na si Beck ay isang mandirigmang tinawag mula sa ibang mundo. Nang matawag si Beck, personal daw siyang pinili ng isang Diyos, kaya sigurado siyang kabilang siya sa mga pinili. Idiniin niya na ang patakarang iyon ay umiiral din kahit ang tumawag kay Beck ay kinatawan lamang ng isang Diyos. Napaisip si Beck kung Diyos ba si Xiong Wu o kinatawan ng isang Diyos. Sa isip niya, imposibleng maging Diyos ang isang returnee kahit gaano pa ito kalakas. Sobrang eksaherado iyon, pero posible pa rin na isa itong kinatawan ng isang Diyos. Hinampas ni Beck ang mga baryang nasa mesa at sinabihan si Kuz na kalimutan na ang bayad dahil hindi raw sulit ang impormasyong ibinigay niya. Hinawakan ni Kuz ang kamay niya at sinabing sandali lang dahil may isa pa raw siyang sasabihin. Ayon kay Kuz, may isa pang posibleng sitwasyon, ang paghahanap ng tinatawag na hidden piece. Nalito si Beck sa sinabi niya. Ipinaliwanag ni Kuz na para itong pag-e-explore ng mga dungeon at paghahanap ng mga nakatagong kayamanan. May mga pagkakataon daw na napipili ang isang tao sa bandang huli, matapos gumawa ng isang bagay na nakatawag ng pansin ng isang Diyos. Iyon daw ang tinutukoy ng hidden piece. Dagdag pa ni Kuz, ang terminong iyon ay nagmula raw sa Earth pero mukhang hindi ito pamilyar kay Beck. Nagtanong si Beck kung ano ang ibig sabihin ni Kuz, at binanggit pa na hindi nga niya alam kung ilang hidden piece ang nahanap niya noong bata pa siya sa mga laro. Sa isang virtual reality game na tinatawag na Rivers of the Soul, sa tingin niya ay may nahanap siyang ilan, baka 2, hindi siya sigurado, pero alam niyang higit sa isa iyon, kaya masasabi niyang marami-rami rin. Namangha si Kuz sa narinig at tinanong kung talagang marami siyang nahanap na hidden piece. Ayon kay Kuz, kung ganoon, imposibleng hindi siya napili. Lalong naging kumpiyansa si Beck at sinabing tama si Kuz. Tumingin ulit siya sa system window at naisip na mukhang ang kondisyon ng hidden piece ay kailangan niyang kainin ang partikular na pagkain iyon sa loob ng isang buong buwan. Habang kinukuha na ni Kuz ang pera, muli itong sinampal ni Beck ang kamay at tinanong kung may iba pa bang impormasyon.
tulad ng kung saan mahahanap ang Diyos na nagbigay ng misyon. Ngumiti si Kuzi at sinabing mayroon. Inutusan niya si Beck na tingnan ang pattern na nakaukit sa ibabang kanang sulok ng mission window, at pagkatapos ay magtanong sa templo tungkol dito. Binitawan ni Beck ang pera at sinabing sa wakas ay may impormasyong sulit sa 3 tansong barya. Napaisip siya na matagal na niyang inakalang mayabang lang si Ku, pero may silbi rin pala ito. Pagkatapos noon, tumayo na ang dalawa. Dumiretso si Beck sa labasan habang tuwang-tuwang sinabi ni Kuz na bibili na siya ng kanyang doggang. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na si Beck ng isang simbahan at nakikipag-usap sa isang tao. Sinabi ng taong iyon na ngayon lang niya nakita ang ganoong uri ng pattern. Nakakuha sila ng isang orakulo at nakilala kung kaninong tanda iyon. Sinabi ng pari na ang pattern ay pagmamay-ari ng Diyos ng espada, tagumpay, at kakaibang lutuin. Nabigla si Beck sa narinig. Napasigaw siya sa tuwa at sinabing kung Diyos ng espada iyon, sobrang astig at napakaganda. Ang espada, sandata sa lahat ng sandata, ang pinakamagaling sa lahat. Con ng excitement, sinabi pa niya na kung Diyos ng tagumpay iyon, parang si Nike raw, na para bang binibigyan siya ng garantiya ng panalo laban sa kahit sinong kalaban. Bigla siyang tumigil sa pagsigaw at nagtanong, ano naman yung Diyos ng kakaibang lutuin? Medyo natakot ang banal na lingkod at sinabing hindi rin niya alam, dahil hindi pa raw siya nakarinig ng Diyos na may 3 titulo. Naiinis si Beck at sinabing hindi nga ito Diyos ng lutuin, kundi Diyos ng kakaibang lutuin. Napahawak siya sa mukha, iniisip ang tungkol sa inventory, kung may inventory lang sana siya, hindi na niya kailangang magdala ng mabibigat na gamit, at hindi na rin niya kailangang ilagay ang pitaka sa bulsa dahil sa mga magnanakaw. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat, na-excite pa rin siya at sinabing tatapusin niya ang misyon. Tinanong niya ang pari kung pwede na siyang umalis dahil pupunta siya sa Hilaga. Tinanong din niya kung kasalukuyang ginaganap pa rin ba ang Winter Ghost Festival. Sumagot ang pari na oo. Determinado, sinabi ni Beck na ang mga pangalang lumilitaw sa kanyang panaginip, at ang inventory, ay naghihintay sa kanya. Umalis na siya. Sa tuktok ng isang bundok, nakatayo ang Pantheon, isang napakalaking templo. Sa harap nito, tinitingnan ng bida ang isang batong may ukit na nakasulat, Diyos ng espada, tagumpay, at kakaibang lutuin. Napabuntong hininga siya. Iniisip na ang antas na 78 ang hangganan ng tao. Sa sandaling lumampas ang isang tao ng kahit isang antas pa, nagiging Diyos na siya. Kapag naging Diyos ang isang tao, inuukit sa Pantheon ang isang banal na pangalan na sumasalamin sa direksyon at mga ginawa ng kanyang buong buhay. Ang unang banal na pangalan ni Sword Shungwu ay patunay na naabot niya ang pinakamataas na antas bilang isang Sword Master. Ang susunod na hangganan ay antas 178, ito ang limitasyon para sa isang Diyos. Posible pang makakuha ng isa pang banal na pangalan kapag umabot ang isang tao sa antas 179. Matapos ang mahabang paglalakbay at hindi mabilang na mga labanan, umabot ang bida sa antas na 200 at napatumba pa ang dakilang Demon King. Dahil dito, nakuha niya ang ikalawa niyang banal na pangalan, ang tagumpay. Isa itong banal na pangalan na nagsisilbing patunay at kasabay nito ay isang limitasyon. Ang Diyos ng espada ay kailangang maging pinakamalakas sa paggamit ng espada. At ang Diyos ng tagumpay ay hindi pwedeng matalo, sapagkat sa sandaling matalo siya, mawawala sa kanya ang kapangyarihan bilang Diyos. Tinitigil ng bida ang batong may ukit at napangiti. Iniisip na wala naman sa mga iyon ang mahalaga dahil wala namang nilalang na kayang tumalo sa kanya sa espada, at wala rin siyang balak matalo kailanman. Naglakad-lakad siya pabalik-balik, sinasabing hindi niya akalaing ang ikatlo niyang banal na pangalan ay magiging kakaibang lutuin. Umupo si Shungwu sa lupa at napaisip kung muling lumampas sa hangganan ang kanyang kapangyarihan matapos siyang bumalik sa Earth. Naalala niya ang mga taong kumakain ng kanyang niluto,
at sandaling inakala niyang tumigil na ang kanyang pag-unlad. Hindi niya akalaing uunlad pa siya sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga tao. Inunat niya ang katawan at sinabing anuman ang mangyari, Diyos siya ng kakaibang lutuin, hindi ng ordinaryong lutuin. Naisip niya kung may kinalaman ba ito sa katotohanang buhay pa si Hestia. Saglit niyang pinag-isipan, saka humiga, sinasabing hindi siya sigurado, pero masarap sa pakiramdam na patuloy pa rin siyang nakakaabot sa mas mataas na antas. Naisip ng bida na posibleng may sumulpot pang isa pang halimaw na tulad ng Demon King. Dahil dito, kailangan pa niyang lalo pang palakasin ang sarili. Napangiti siya, hindi pa rin makapaniwalang kaya pa pala niyang umangat sa pamamagitan lang ng pagpapakain sa iba ng kakaibang pagkain. Masaya siya na naging may-ari siya ng isang restaurant. Biglang bumukas ang aklat sa harap niya at nakita niyang natapos ni Beck ang misyon. Bilang gantimpala, nabigyan si Beck ng karapatang gumamit ng inventory. Dahil dito, nakakuha ang bida ng 155 experience points. Nakatanggap din si Beck ng gantimpala, ang kayamanang espada na umaapaw sa lamig ng taglamig. Natuwa si Sunungho na maayos ang lagay ni Beck. Sinabi niyang alam na niya noon pa na nakakakuha rin ng experience ang mga Diyos, batay sa nakita niya sa guide. Saglit na huminto ang bida at masusing inisip ang nangyari, saka napagtanto na isa sa mga sandata niya ang nakuha ni Beck. Bigla siyang napatayo sa gulat at sumigaw na nakalimutan niyang patayin ang opsyon na nagbibigay ng mga item bilang gantimpala. Samantala, si Beck ay nasa gitna ng nyebe sa matinding lamig, itinatayo ang gitnang daliri niya sa langit at minumura ang Diyos. Sigaw niya, para raw kinukuha ng Diyos ang candy sa kamay ng isang bata. Sobrang saya pa naman daw niya dahil sa unang pagkakataon ay nakakuha siya ng A-rank na espada, pero binawi rin iyon ng Diyos. Tumangala siya sa langit at sumigaw, tinatawag ang Diyos na Diyos ng mga pulubi. Biglang may bumagsak na espada sa mukha niya at nawalan siya ng malay sa sahig. Isang banal na tinig ang nagsabi na tinatawag ng mga taga-Terara ang ganitong pangyayari na banal na parusa. Kinabukasan, pagsikat pa lang ng araw, tumatakbo na si Beck sa ibabaw ng nyebe. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa takot at sinasabing kapag nahuli siya, siguradong mamamatay siya. May ilang taong humahabol sa kanya, sumisigaw na dudurugin daw nila siya gamit ang martilyo. Ang Winter Ghost Festival ay isang pagdiriwang na kinapapaluban ng paghuli ng mga multo at pagluluto ng mga sibuyas na tumutubo mula sa kanila. Kapag napatay ng isang grupo ang pinuno ng multo, makakakuha sila ng S-rank na bihirang sangkap at karapatang kainin ang bakas ng Winter Ghost. Habang naglalaban ang mga tao at ang mga multo, may sumigaw na hindi pa tapos ang laban kaya kailangan nilang magpakatatag. Nang makita ito, may naisip si Beck. Dahan-dahan siyang gumalaw at palihim na sumingit sa pagitan ng mga tao. Hindi sapat ang lakas ni Beck para harapin ang pinuno ng multo at wala rin siyang grupo. Mukhang wala siyang pag-asang manalo kung hindi siya suswertehin. Patuloy na palihim na dumaan si Beck, sinasabing hindi siya umaasa sa swerte. Bigla siyang nabunggo sa paa ng isang halimaw. Nang tumangala siya, nakita niyang aatake na ang halimaw sa kanya. Matindi ang puwersa ng atake, ngunit bigla na lamang nawala si Beck na parang bula, at naiwan ang halimaw na litong-lito. Sa Earth, si Beck ay isang tagapangalaga ng sangkatauhan, miyembro ng First Order. Ngunit sa Terara, isa lamang siyang magnanakaw na may kakayahang maging invisible. Sinunggaban niya ang bihirang item at sinabing kung magnanakaw na rin lang ang tingin sa kanya, lubusin na niya. Inagaw niya ang bihirang sibuyas at tumakbo palayo, sinasabing perpekto ang lahat. Kinain niya ang bakas ng Winter Ghost at bilang gantimpala ay nakakuha siya ng isang A-rank na espada. Naisip ni Beck na inalay niya iyon sa Diyos, pero ibinalik iyon sa kanya bilang banal na parusa. Dahil doon, ngayon ay hinahabol siya ng mga taong gustong pumatay sa kanya. Patuloy ang habulan ng mga tao habang galit na galit, sumisigaw na papatayin daw nila siya sa pinakamasakit na paraan.
Tumingin si Beck sa kanila at tinanong kung talagang akala nila mahuhuli nila siya. Sinabi niyang mula siya sa First Order sa Earth. Kasabay nito, gumulong siya pababa ng bundok, na ikinagulat ng mga humahabol sa kanya. Natawa siya ng malakas at sumigaw na isa siyang superstar. Samantala, sa templo, tinitingnan ng bida ang aklat na nagsasabing natapos na ni Beck ang misyon at nabuksan na ang inventory. Isang magnanakaw ang lumitaw sa Terra, isang magnanakaw na may lakas ng isang mandirigma, na gumagamit ng kakayahang magtago at ng inventory para magnakaw ng maraming bagay. Dahil sa biglaang paglitaw ng hindi inaasahang magnanakaw, nalugmok sa kaguluhan ang Terra. Naiinis ang bida sa nangyayari. May isang babae ang lumitaw sa tabi niya at tinitigan siya. Napabuntong hininga ito at tinanong kung ang ikatlong banal na pangalan niya ay kakaibang lutuin. Pilit itong pinagaan ng bida at sinabing oo. Kakaiba ang tawa ng babae at sinabing hindi siya Diyos ng kakaibang lutuin kundi Diyos ng mga magnanakaw. Tinanong niya kung ano ba talaga ang nangyayari at kung maipapaliwanag ba ito ng bida. Isinara ni Jungwoo ang aklat at humingi ng paumanhin sa babae, sinabing minamaliit niya ang kakayahan ni Beck. Ipinaliwanag ng bida na mabilis mag-isip si Beck at ang espesyalidad nito ay ang pagtatago. Ngunit ang susi sa kapangyarihan nito ay ang pagiging superstar. Nagtaka ang babae kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jungwoo na habang mas napapansin at pinag-uusapan si Beck, lalo itong lumalakas. Sinabi ng babae na kung ganoon, habang mas nakikilala siya bilang magnanakaw, lalo rin siyang lalakas. Sumang-ayon ang bida at idinagdag na bukod pa roon, nabuksan pa ang inventory ni Beck, na parang binigyan siya ng pakpak. Ngayon, kilala na si Beck bilang hari ng mga magnanakaw at lampas antas 80 na ang lakas. Sinabi ng babae na may kapangyarihan ang bida na, mapagmasid na mata, at kahit ganoon ay nagkamali pa rin siya. Hindi raw siya makapaniwala sa nangyari. Sinabi ni Jungwoo na dahil mismo sa taglay niyang observant ay kaya siya nalinlang. Ang kakayahan ng observant ay makita ang talento at likas na ugali ng isang tao. Ipinaliwanag ng bida na hindi masamang tao si Beck, may sarili lang itong konsepto ng katarungan. Nalito ang babae at tinanong kung paano raw nagkakaroon ng sense of justice ang isang taong kumikilos ng ganoon. Sinubukan ni Jungwoo na pagaanan ang sitwasyon at sinabing taga-Earth si Beck, at maaaring iba ang pamantayan ng tama at mali ng mga taga-Terra. Nagulat ang babae at tinanong kung ang ibig bang sabihin ng bida ay hindi mauunawaan ng mga hindi taga-Earth ang ganoong uri ng katarungan. Sumagot ang bida ng oo. Ginamit ng babae ang sarili niyang kakayahan at sinabing kahit sa perverse observant eye niya, isang mata na nakakakita ng kasamaan, hindi rin masamang tao si Beck. Wala raw masamang intensyon ang pagnanakaw ni Beck. Yumuko ang bida at sinabing totoo iyon, hindi naman talaga masama ang hangarin ni Beck. Dagdag pa ng babae, ginagawa lang daw iyon ni Beck para maglabas ng stress. Sumang-ayon si Jungwoo at natawa, sinasabing malamang ay pawn ng stress si Beck, nagpapanggap na leader kahit isa lang naman talagang pasaway. Naiinis pa rin ang babae at tinanong kung kailangan pa bang gawin ni Beck ang ganoong mga bagay sa Terra. Kung gusto raw niyang gawin iyon, sana sa Earth na lang. Sinabi ng bida na humingi na siya ng paumanhin. Umalis ang babae, at muling binuksan ng bida ang kanyang aklat. Nakalagay doon, nakakuha ka ng 12,155 experience mula sa Avatar. Nakakuha ka ng sangkap, 1,000 taong suka. Nakakuha ka ng sangkap, sungay ng unicorn. Nakakuha ka ng sangkap, gintong kutsara ng goblin. Napangiti ang bida at naisip na kahit pinatay na niya ang function ng pag-aalay, kusa pa ring nagpapadala ng mga bagay si Beck. Naisip niyang nakakagulat na tapat pala si Beck. Naisip din niya na siguradong hiyang-hiya si Beck kapag nalaman nitong siya mismo ang Diyos na pinapadalhan niya ng mga alay. Ninas din ang bida sa isa pang bagay, ang mga item na ipinapadala ni Beck ay mula sa mga dugyot na maharlika. Kaya ayos lang daw iyon,
dahil noong nakikipaglaban siya sa Demon King, hindi naman tumulong ang mga ito sa kanya. Samantalang may itinatago pala silang napakaraming magagandang sangkap sa buong panahong iyon. Sa Psycho Mode, naisip ng bida na karapat-dapat si Beck at napaisip kung bibigyan ba niya ito ng misyon na magnakaw ng mga kayamanan ng kaharian. Biglang bumalik ang babae at hinawakan ang balikat ng bida, muntik na siyang mapatalon sa gulat. Tinanong niya kung ano ang kailangan nito, at sinabi ng babae na may nakita siyang bahagyang masamang intensyon sa naiisip niya. Napangiti si Xiong Wu, medyo nahiya. Muli siyang humingi ng paumanhin at sinabing kung nagkamali si Beck, kasalanan din niya iyon. Sinabi niyang aayusin niya ito kaagad. Sinabi ng babae na ipapadala niya ang taong pinili niya matapos ang matinding pagsisikap. Ipinakilala niya, Renada, banal na pangalan, muling pagkabuhay. Samantala, kalmado lang na iniisip ni Beck kung kikita na naman ba siya ng pera. Biglang may lumitaw na babae sa likod niya na may hawak na napakalaking martilyo. Paglingon niya, huli na ang lahat. Hinampas siya nito at sinabing iyon ang parusa. Bigla siyang nagising ng gulat. Tinanong ni Nabi kung ayos lang siya. Litong-lito si Beck at tinanong kung nasaan siya. Sinabi ni Nabi na nasa restaurant siya at mukhang pagod na pagod siya, kaya pinayuhan siyang umuwi muna at magpahinga. Halo-halo ang isip ni Beck at sinabi niyang malinaw pa niyang naaalala ang sandaling nabasag ang leeg niya ng isang tinawag na hukom ng parusa. Tiningnan niya ang cellphone niya at nagulat nang makita na isang araw pa lang ang lumipas. Nagtanong si Beck kung panaginip lang ba ang lahat ng iyon. Umiiyak, tinawag niya ang status window, pero walang lumitaw. Tiningnan niya ulit ang cellphone at sinabing imposible iyon dahil parang ilang buwan ang lumipas sa Terra. Sinabi niyang kailangan niyang tingnan ang game system. Pagtingin niya, nakita niyang level 43 na siya. Nabitiwan niya ang cellphone sa mesa sa gulat at sumigaw na level 43 na siya. Sa takot at gulat, sinabi niyang kahit gaano pa siya katalino, imposibleng tumaas mula level 28 hanggang 43 sa loob lang ng isang gabi. Bigla siyang napasaya, naunawaan ang ibig sabihin nito, lumuhad at umiyak habang itinaas ang mga kamay sa langit at sinabing mahal niya ang Diyos ng kakaibang lutuin. Hinalikan pa niya ang sahig habang paulit-ulit na sumisigaw ng papuri. Sumigaw siya na kapag bumalik siya sa First Order, gagamitin niya ang kapangyarihan nila para magpatayo ng estatwa bilang papuri sa Diyos ng kakaibang lutuin. Nakatago ang bida sa likod ng counter, nagmamakaawa sa loob-loob niya na tumigil na sana ang baliw na iyon sa kakasigaw.